Ang pelikula natin ngayon ay nagsisimula sa isang matandang babae na abalang-abala sa paghahati ng bahay gamit ang plaster. Ginagawa niya ito upang malaman agad ng bagong estudyanteng titira sa kanya ang mga hangganan. Hindi talaga siya mahilig sa pakikisalamuha sa mga tao at nakikitungo lamang kapag kinakailangan. Ayaw niya ng anumang sakit ng ulo. Nilagyan niya ng 3 kulay ang bahay. Asul para sa bahagi ng estudyante, pula para sa mga lugar na pinagbabawal at dilaw para sa neutral na lugar na pareho nilang maaaring gamitin. Siyempre, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtawid sa mga hangganang ito. Pagdating ng estudyante, labis siyang nalito. Bakit hati ang lahat, pati ang ref at kalan? Gayunpaman, tinanggap niya ito ng maayos at wala siyang balak magdulot ng gulo. Iyon ay hanggang sa malaman niyang bawal pala siyang gumamit ng banyo sa bahay at doon lamang siya pwede sa mga pampublikong palikuran. Kasama siya sa isang programa na nag-uugnay sa mga estudyante ng universidad sa mga nakatatanda para sa pinagsasaluhang tirahan na parang mga ampon o apong kasama sa bahay upang hindi mag-isa ang mga matatanda. Sa kasamaang palad, ang napunta sa kanya ay ang pinakamasungit sa lahat. Pumunta siya sa paaralan kung saan siya ay tinukso ng kanyang mayamang kaibigan. Biro nito, kung kailangan mong gumamit ng banyo sa hating gabi, saan ka pupunta? Mas mabuti pang humanap ka ng ibang matitirhan. Marami namang fully furnished na apartment. Tinawanan lang ito ng estudyante at sinabing lilipat siya kung siya rin ang magbabayad ng upa. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa kanyang part-time na trabaho, naglilinis ng mga kalat ng mga taong nagbabarbecue kasama ang isa pa niyang kaibigan. Nakakapagod ang trabaho pero tinatanggap nila ang anumang pagkakakitaan. Kailangan nila ng husto ang bawat sentimo. Sa pagtatapos ng araw, sobrang pagod ang dalawa. Bago sila maghiwalay, tinanong siya ng kanyang kaibigan kung nakita na ba niya si Doy. Sabi niya, hindi pa. Matagal na niyang hindi nakikita. Binalaan siya ng kaibigan na huwag magpahiram ng pera kay Doy kung sakaling magpakita ito. Kinabukasan, nagising ang estudyante sa malakas na kalabog. Paalala ng matandang babae na araw ng paglilinis ngayon. Kailangan niyang linisin ang kanyang lugar at pati ang neutral zone. Walang dahilan o palusot kahit na meron siyang irritable bowel syndrome na palaging nagpapatakbo sa kanya papunta sa pampublikong banyo, tiniis pa rin niya at ipinagpatuloy ang trabaho. Pagkatapos, lumambot ang matandang babae at pinayagan siyang sabayan siya sa almusal. Tinanong niya kung saan ito madalas kumain. Sumagot ang estudyante, sa cafeteria o minsan bumibili ako sa supermarket. Napailing ang matanda at sinabing matutuyo ang sikmura mo sa instant noodles. Pagkatapos ay inalok niya itong ipagluto ng maayos kapalit ng $5 bawat plato. Libre ang una. Ang hindi alam ng estudyante ay hindi talaga bumibili ng pagkain ang matanda. Araw-araw siyang binibigyan ng libreng pagkain para sa mga seniors. Tapos nire-repack niya. Pumupunta rin siya sa mga klinika para kumuha ng libreng gamot. Ang motto niya, kung libre, kunin mo. Isang tabi muna natin iyon at sundan natin ang estudyante na balak sanang manood ng sine kasama ang kaibigan dahil wala siyang pasok sa trabaho. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang babae para bantayan ang aso niya. Dahil mabait at hindi marunong tumanggi, pumayag agad ang estudyante. Kahit bawal ang mga alagang hayop sa bahay ng matanda, dinala pa rin niya ito nang hindi iniisip ang maaaring mangyari. Maghapon niyang sinamahan ang aso sa kalsada, iniisip na maipapasok niya ito nang hindi mapapansin. Pero tahol ito ng tahol, kaya nabuking sila ng buong gusali. Wala siyang nagawa kundi ipakita ang aso sa matanda, ngunit bigla nitong isinara ang pinto sa mukha niya. Hindi siya sumuko at nagmakaawa. Ipinaliwanag niyang 3 araw lang naman ito. May sakit at malapit ng mamatay ang ina ng may-ari ng aso matapos maaksidente. Galit siyang pinagalitan ng matanda at sinabing pinapasan niya ang mga problema ng ibang tao at kung magpapatuloy siya sa ganung ugali, mabubuhay siyang miserable. Pero sa huli, pumayag din ang matandang babae na patuloyin ang aso, hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil may kapalit. Siningil niya ang estudyante at pinaalalahanan itong wala raw libreng bagay sa mundo niya. Tuwa naman ang naramdaman ng estudyante at labis siyang nagpasalamat.
salamat. Kinabukasan, bumili siya ng pagkain ng aso, inalagaan ito ng mas maigi pa kaysa sa tunay nitong amo at iniwan sa matandang babae bago pumasok sa klase. Halos hindi sila matiis ng matanda. Nagkulong ito sa kwarto habang nasa sala ang aso at lumalabas lang kapag umiiyak ito sa gutom. Makikita natin siyang nagmamadaling umuwi mula sa school para ipasyal ang aso, pero sa daan nakasalubong niya si Madam Seo, ang kaibigan ng matandang babae na masayang naglalakad papuntang sinehan kasama ang kanyang estudyanteng nangungupahan. Doon niya napagtanto na marahil ang landlady lang niya ang ganoong kasungit at walang puso. Pag-uwi niya, masaya niyang nilaro ang aso buong gabi. Nakatagpo siya ng bagay na magpapasaya sa kanya. Kinabukasan, muli niyang iniwan ang aso sa matandang babae bago pumasok sa klase. Pero sa pagkakataong ito, nagsimula na itong lumambot. Kinalong pa niya ang aso at nilaro ito. Pagsapit ng gabi, lumabas siya para maglakad-lakad at magpalipas ng oras. Ngunit sa di inaasahan, nasalubong niya ang estudyante na pauwi rin kasama ang aso na inilalakad din nito. Kaya sabi niya sa estudyante, "Ano ba ito? Naengkanto ba kita o ano? Parang anino kita? Kahit saan ako pumunta, andyan ka pagkaraan ng 3 araw." Ibinalik ni Han ang aso sa tunay nitong amo. Nakakagulat dahil tila nalungkot ang matanda. Nasanay na kasi siya rito, pero pinilit niyang magpakatatag at sinabing sawang-sawa na siya sa aso at pati na rin sa kanya. Gayunpaman, nang makaalis na ang estudyante, naupo siya ng malungkot na pagtatantong magiging mag-isa na naman siya. Ibinalik ni Han ang aso at binigyan ng babae ng ilang payo kung paano ito alagaan ng maayos dahil may karanasan na siya ngayon. Sinabi ng babae na tatawagan daw niya ito kung sakaling magkaroon siya ng problema. Aminadong unang beses pa lang niyang mag-alaga ng aso at hindi pa niya talaga alam kung ano ang gagawin. Makalipas ang ilang araw, nais ni Eugene na ipasyal ang kanyang aso at tinawagan si Han para samahan siya. Tuwa naman si Han dahil lihim niyang gusto si Eugene. Nag-ayos pa siya ng buhok para sa okasyon, pero si Tai, ang loko niyang kaibigan, ayaw siyang tantanan at nagpumilit na sumama para makita kung sino ang gustong paimpresan ni Han. Samantala, ipinagpatuloy ng matandang babae ang kanyang nakagawian. Pagkatapos ay nagbibihis upang bumalik sa trabaho. Pagkalipas ng 3 araw na pahinga, bumalik siya sa pamilyar niyang kalsada para mamulot ng mga recyclable. Ngunit laking gulat niya nang makita na may ibang lalaki nang nangunguha roon. Galit na galit niyang hinarap ang lalaki at sinabing kanya ang kalsadang iyon. Ayon sa kanya, ang ginagawa nito ay pagnanakaw. At kung siya raw ang pumasok sa teritoryo nito, siguradong magwawala ito. Sagot naman ng lalaki, hindi niya alam at nakita lang daw niya yon. Hindi naman daw pag-aari ng matanda. Pero bigla siyang sinermonan nito. Sinabing lahat ng basurang galing sa mga tindahan sa kalyeng iyon ay kanya at pinagbawalan niya ito. Binuhat niya ang mga karton at dinala sa tambakan upang ibenta, kapalit ng napakaliit na halaga kumpara sa bigat ng kanyang pinaghirapan. Kinagabihan, dinalaw niya ang kanyang kaibigan, ngunit nadatnan niya itong galit ng husto, di man lang dinadalaw ng kanyang anak. Ikinuwento ng kaibigan na isang gabi, nagkasakit siya at muntik nang mamatay. Nang tawagan niya ang anak para humingi ng tulong, ang ginawa lang nito ay magpadala ng ambulansya, imbes pumunta. Iwinaksi lang ito ng matanda at sinabing, at least nagpapadala pa rin siya ng pera sa'yo bawat buwan. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa edad mo. Dapat masaya ka na ron. Pero wala talagang makapagpasaya sa'yo. Ayoko nang makarinig ng mga reklamo mo ulit. Pag-uwi ni Han, laking gulat niya nang makita si Doi. Sinubukan ni Han na iwasan siya at sinabing wala siyang pera. Nagpanggap namang nasaktan si Doi. Sinasabing gusto lang daw niyang dalawin ang matagal na niyang kaibigan. Dahil gabi na, nakiusap si Doi na makitulog muna sa kanya. Tumanggi si Han at sinabing galit sa tao ang matandang babae na kasama at siguradong hindi papayag. Pero pinilit siya ni Doi. Nangakong papasok sila ng tahimik sa gabi at aalis ng maaga kinabukasan. Sa huli, napapayag din si Han. Mabilis na nauwi sa gulo ang lahat ng palihim na pumasok si Doi sa banyo at doon sila nagkaproblema. Sa mismong sandaling iyon, nagising ang matandang babae at naabutan siya. Galit na galit ito at pinaalis silang dalawa. Ibinigay pa rito ang lahat ng pera niyang mayroon para lang makaupa ito ng matutuluyan sa gabing iyon. Pagbalik ni Han, humingi siya ng tawad, iniisip niyang maayos na ang lahat. Ngunit galit pa rin ang matanda. Inakusahan silang magnanakaw. Pinagtanggol ni Han ang kaibigan.
Iginiit niyang wala naman itong ginawang masama maliban sa paggamit ng banyo. Ngunit pinalaki ng matanda ang issue, tinawag pa silang mga magnanakaw at inutusan siyang umalis sa loob ng 2 araw. Napuno na si Han at sumigaw pabalik. Sinabing aalis na siya. Tinawag niyang imposible itong pakisamahan. Hindi siya makakain, makainom o kahit makapagbanyo ng mapayapa. Sinabi pa niya, walang kayang tumira kasama ka ng 3 minuto, lalo na ng 3 buwan. Kinabukasan, pumasok si Han ng walang malinaw na pupuntahan pagkatapos. Bumuhos ang malakas na ulan, lalo pang pinahirap ang sitwasyon niya. Samantala, nagtutulak ng kariton ang matanda sa gitna ng bagyo. Nabasa at nagkandahulog ang mga karton niya at isang lalaking nasa kotse ang nakipagtalo sa kanya, itinulak pa siya nito. Nakita yon ni Han at agad ipinagtanggol ang matanda. Dinala sila sa istasyon ng pulis. Doon, hiningi ng opisyal ang kanilang mga ID at sinabihan si Han na tawagan ang pamilya niya para may magpiyansa. Tahimik lang si Han. Nang tingnan ng opisyal ang kanyang record, nalaman niyang ulila pala ito at wala ng mga kamag-anak na nabubuhay. Nagulat ang matandang babae. Hindi niya alam ang tungkol dito at sinabi sa opisyal na kasama niya sa bahay si Han at maaari siyang magpatunay sa pagkatao nito. Samantala, pinanood ang video ng lalaki habang inaaway siya at pinagalitan ito ng opisyal. Pinuri naman si Han bilang matapang. Sa bahay, nagluto ang matanda ng pagkain upang maayos ang gusot sa pagitan nila. Kumain silang magkasabay, nagkapatawaran at tuluyang nagkaayos. Kinabukasan, pumasok si Han sa trabaho kasama ang kaibigan at ikinuwento ang nangyari kay Doy. Pinagalitan siya ng kaibigan dahil hindi siya nakinig sa babala nito noon. Kalilimutan mo na lang ang pera. Hindi mo na yon makikita, sabi pa niya. Pagkatapos ng trabaho, kumain sila sa paborito nilang kainan, sabay nagbalik tanaw sa mga araw nila sa ampunan. Naiinggit sa mga batang may pamilya na sabay-sabay kumakain ng malinis at mainit na pagkain. Maya-maya, binigyan ni Han ng regalo ang matanda, mga pampalusog na bitamina. Labis itong natuwa at nangakong magiging mabuti na siya kay Han mula ngayon dahil nakita niyang mabait talaga ang puso nito. Kinabukasan, naglakad-lakad sila ng magkasama. Sa daan, nasalubong nila si Madam Seo at ang apo nitong estudyante. Nagkasundo silang lahat na pumunta sa parke kinabukasan para magpiknik. Kunwari, minamaliit ng matanda ang ideya at sinabing kalokohan lang iyon. Pero sa loob-loob niya, sabik siya. Kaya nagsimula siyang magluto ng maraming pagkain at matatamis na baon, sabik sa kanilang lakad. Kinabukasan, labis ang tuwa ni Madam Seo dahil sa wakas ay nakasama sa labas ang kaibigan. Sinabi niya rito na malinaw na mabait talaga ang binata dahil malaki na ang ipinagbago niya. Umaasa siyang ganito siya palagi upang makalabas silang muli, makapamasyal at mag-enjoy sa buhay kahit kaunti, mag-enjoy bago sila pumanaw. Magkakasama silang kumain, nagkuwentuhan at nagpicture-picture. Naging masaya at puno ng tawa ang kanilang picnic. Ngunit pagbalik nila sa bahay, bumalik muli ang matanda sa pagiging seryoso at nagsimulang bigyan si Han ng mga payo sa buhay. Sinabi niya kay Han na ang pinakamahalagang bagay ay matutong tumanggi sa mga bagay na hindi niya gusto. Huwag kailanman isakripisyo ang sarili para lang mapasaya ang iba. Huwag hayaang samantalahin siya ng kahit sino at hanggat maaari ay namnamin ang kasalukuyan upang hindi siya magsisi pag tumanda. Nang simulan ni Han na sundin ang mga payo niya, naramdaman niyang biglang gumanda ang takbo ng kanyang buhay. Mas nagkaroon pa siya ng oras para gawin ang mga bagay na tunay na kapakipakinabang sa kanya. Isang araw, tumawag si Doy at humingi na naman ng pera. Pero tumanggi si Han at galit na sinabing bayaran muna nito ang mga utang niya bago manghingi ulit. Pinagsabihan pa niya ito na wala na itong hiya. Samantala, ang matandang babae na nagtatago ng kanyang ipon, bumisita kay Madam Seo at nadatnan niya itong mag-isa. Tinitingnan ang lumang litrato ng kanyang mga anak. Dahil naaawa at ramdam ang kalungkutan nito, dinalhan niya ito ng pagkain upang mapagaan ang loob. Pag-uwi ng matandang babae, nadatnan si Han na palabas ng kanyang silid. Nabigla siya at agad na tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Sagot ni Han, naglilinis daw siya at inayos na rin ang kwarto niya. Agad siyang pumasok upang tingnan ang kanyang ipon. Ngunit wala na ito. Kinabahan siya at dali-daling hinalughog ang kwarto ni Han at doon niya nakita ang kahon sa loob ng drawer nito. Ngunit wala nang laman. Nabigla at sumumpa si Han na ngayon lang nakita ang kahon. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng matanda at pinaalis siya. Habang nakaupo si Han sa labas,
stress, tulala at naguguluhan, biglang nakita siya ni Doy at mabilis itong tumakbo palayo. Dahil sa hinala, hinabol siya ni Han, nahuli at pinilit na umamin. Inamin ni Doy na kinuha niya ang pera dahil sa matinding pangangailangan. Dinala siya ni Han pabalik sa bahay ng matanda kung saan ibinalik ni Doy ang pera at humingi ng tawad. Humingi rin ng paumanhin si Han sa lahat ng gulong nangyari. Pagkatapos noon, umalis siya kasama ang kaibigan. Sa isang bar, nagbalik tanaw si Doy sa panahong pinaalis sila sa ampunan matapos nilang makatapos ng high school sa edad na 20. Akala niya noon, sapat na ang $500 na ibinigay sa kanya. Hindi niya alam na mauubos lang iyon sa upa ng maliit na silid sa bubungan, dahilan para tuluyan siyang mawala ng tirahan. Sinabi niya kay Han na matalino ang ginawa nitong mag-aral sa universidad dahil laging hinahangaan ng mga tao ang mga huwarang estudyante. Inamin naman ni Han na ginawa niya iyon dahil gusto niyang maramdaman ang pagmamahal, isang bagay na hindi niya naranasan bilang ulila. Umasa siyang titigil na ang pang-aapi sa universidad pero nagkamali siya. Sa tuwing pinag-uusapan ng mga kaklase niya ang kanilang mga pamilya, wala siyang masabi at muling ipinapaalala nito sa kanya na siya ay ulila pa rin. Lasing at emosyonal, ibinahagi pa niya sa mga kaibigan ang tungkol sa kanyang buhay sa ampunan. Sa ginhawa niya, hindi siya kinaawaan ng mga ito. Sa halip, sinabi nila na hindi iyon kahiya-hiya at humanga pa sila sa kanya dahil sa pagsisikap niyang tustusan ang sarili niyang pag-aaral. Habang kasama ang mga kaibigan, nakatanggap si Han ng tawag na pumanaw na si Madam Seo. Agad siyang nagmadali patungo sa burol kung saan nadatnan niya ang matanda na labis ang dalamhati. Kinabukasan, nilimas ng mga anak ni Seo ang kanyang apartment, naghahanap ng mga mahahalagang gamit at galit na galit dahil hindi raw sila binigyan ng ina ng pera noong nabubuhay pa ito. Nang walang matagpuan, iniutos nila sa mga tagalinis na sunugin na lang ang lahat ng gamit. Tumutol ang matanda, iginiit niyang huwag naman sanang sunugin ang isang larawan sa frame na napakahalaga sa kanilang ina. Ngunit hindi siya pinakinggan, itinulak pa siya sa gilid at sa gitna ng gulo, nahulog mula sa likod ng frame ang isang tsekeng itinago doon. Samantala, habang nag-iimpake si Han para umalis, narinig niya ang matanda na nagsasalita na para bang para sa sarili. Ngunit ang totoo ay para sa kanya. Ikinuwento nito ang kanyang buhay. Noong bata pa siya, labis silang naghihirap kaya kinailangan niyang magtrabaho sa Germany. Doon siya kumita ng maayos at doon din siya unang umibig. Ngunit natuklasan niyang may asawa na pala ang lalaki at niloloko lang siya kaya iniwan niya ito. Pagbalik niya sa kanilang bayan, nalaman niyang nilustay ng kanyang ama sa alak ang kanilang ipon at ang kanyang ina na may namatay sa labis na depresyon. Dahil sa sobrang sakit, minsan niyang naisip na magpakamatay, ngunit hindi niya ito tinuloy. Mula noon, namuhay siyang mag-isa at nagtanim ng matinding galit sa mga lalaki. Umupo si Han sa tabi niya at ibinahagi rin ang sarili niyang masakit na kwento. Ikinuwento niya kung paano siya iniwan sa hagdan ng isang simbahan noong siya ay sanggol pa lamang, walang pangalan at walang petsa ng kapanganakan. Ang ampunan ang siyang nagbigay sa kanya ng pangalan at pati na rin ng kaarawan ang araw na siya ay natagpuan. Matapos ang mahabang katahimikan, iminungkahi ng matanda, bakit hindi na lang tayo mamuhay bilang tunay na pamilya? Pwede akong maging lola mo, ibinunyag pa niya na nagtapos siya sa kursong German Language Studies. Ilang araw ang lumipas, nagsagawa ang Housing Association ng isang munting seremonya. Lumagda sina Han at Madam Yun sa mga papeles bilang magkapamilya at mula noon ay namuhay silang magkasama ng may kaginhawahan at saya. Mula sa pagiging mapait at misanthropic, nagbago si Madam Yun tungo sa pagiging masayahin at maawain. Nagsimula siyang magboluntaryo araw-araw upang alagaan ang mga ulila at magbigay ng mga gamot sa mga mahihirap na nakatatanda. Sa huli, nagtungo pa siya sa bangko upang i-donate ang lahat ng kanyang ipon para sa mga ulila. Natutunang ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbabahagi at na ang makitang masaya ang mga bata ay sapat na para mapasaya rin siya. At doon nagtatapos ang ating palabas. Muli, only in the Philippines TV at your service. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, maaari lamang po na mag-subscribe sa ating channel. Ingat!